unsa di ay pagampo sa simbahang Katoliko. Naa di ay siya personal prayer, naa po'y devotional prayer. Motong thanksgiving. Ang letter is maning supplication. Usa maning supplication, mao ni ang pagpangayo og tabang, pagpangilaba. Lord God, nami problema, nami gikinahanglan. Lord, tabangi taon mi, proteksyon nimi sa among pagbiyahe. Lord, mga pangayo sa grasya. Mao na supplication. Nga sa katapusang dapit, moingon dayon mi, kining tanan amahan among gipasalamatan o Dios nga na kanimo pinaagi sa imong mahal nga buktong anak nga si Hesukristo. Pag-ingog si Hesukristo, ang tawag ni anak sa simbahan, igsoong sali, mediator. Tigpataliwala sa katawhan ug sa Dios amahan. To mediate. Wa makasabot ang atong maigsoon unsa di ay pagampo si Simbahang Katoliko. Na mediator. Pinaagi sa panabang sa pagampo sa mahal namong inahan, Birheng Maria. Unsa naman po'y tawagan na? Intercessor. Intercede. Pagpangilaba sa among mahal nga inahan, Birheng Maria. Among patron, Senyor San Jose, San Miguel Arcangel. Nya daw kay imong devotional si San Lorenzo, San Roque, San Pedro Kalungsod, kinsa pay mga santos kay imong nailan, mga balaan. Munay intercessor. No? Sama pananglit ang membro sa simbahan nga laing tinuhuan. Ang ilang membro moingon nga, pastor, iampo si Presi Sali. Ano man, na backslide, iampo tos pastor. Mo intercede si pastor. Intercessor ang tawag ana. Wa lang sila kaibaw unsay ngalan ana. Ang tawag ana sa simbahan, intercessor. Si bahinteng magampo siyang anak. Iampo yung anak mabuutan, intercessor ang tawag ana. O sa may trabaho sa intercessor, ipaduol sa mahal nga inahan mga santos ang ilang mga pag-ampo ngadto sa Dios. O mao na nga naa sa gitawag og pinadayag 5:8. Unsa man ay pinadayag 5:8? Unsa man ay? Ang pag-ampo sa mga santos gidala ngadto sa iyang karnero, kordero nga mao si Ginoong Hesukristo. Pinadayag 6:9, pinadayag 8:3 ngadto sa 4. Walay intercessor. Mediator, mao to si Kristo. Unang Timoteo 5 nga siya mo'y tagpatiliwala. So klaro na nga naa di ay niini pagtulon ana. Naay mediator, naay intercessor. So karon, unsa naman po'y paagi sa gitawag two kinds of worship. Na doon na po ito kinds of worship. Aron masaktan yun sa mamati o maminaw, unsa man po ning two kinds of worship. Naay adoration para sa Dios. Mo nang Mateo 4:10, ingon si Kristo, simbaha lamang ang Ginoo nga imong Dios. Mo nang himaya sa Dios dito sa langit. Mo na'y pagsimba alang sa Dios. Mo na nga sa Latin words ani, mo na'y latria. Latria. Kaya kung musimba kag laing Dios, latria. No, idolatria. Kung musimba kag laing Dios, idolatria. Mo na nga kung latria para sa Dios. Para sa Dios yun ang siya mo'y kamhanan, siya mo'y tag-iya sa kalibutan. Ang mga santos, kung sa may tawag, veneration. Mao nang makasabot unta sila nga naa di veneration sa simbahan, naa po'y adoration. Ilang ang lahapon tanan. Mo nang masaag ang ilang pagsabot. Naay venerate, unsa man ning venerate? Pagrespeto, tahob. Sa tinagalog pa, pagbibigay galang, no? Pag-honor. No? Nya kay mga santos man siya, lahi ang atong pag-honor alang kanila kay balaan man sila kauban sa Dios. Nya. Karon, unsa man po'y pag-honor sa mahal nga Birheng Maria? Lahi pod kay ngano man taas po siya degree. Hyperdulia. Kang San Jose, protodulia. Kay ngano man si Senyor San Jose matud pa sa pinidayag 21:8, gingon dito, ang mga walay sala magbuhat og matarong. Nya pinadayag 1:19 sa Mateo 1:19 kay matarong man si Jose. Sa unsa may pasabot, usapot siya ka matarong, protector. Kay ngano man siya gani nagkaroon na nagtabang sa mahal nga inahan, Birheng Maria. So taas siya og degree. Si Mama Mire, Lucas 1:48, sugod karon ang tanang kaliwatan magtawag ka na kog bulahan. Mo na nga
para to sa mahal nga Birheng Maria, hyperdulia, protodulia. Ang mga santos o mga anghel gitawag na sa atong simbahan og dulia. Perting sayo na naaday ni. Ya karon ngano man gyud moagi man sa mga santos tungod kay naa sa pinadayag 15 paluntihon 15:29 nga kini manggong mga dautang tao dili daling dunggon sa Dios. Pinadayag 15:29. Apan dali niya paminawon og dunggon ang taong mga matarong. Unang Pedro 3:12, dali dunggon. Di aw mo na. Ya kinsa may nagtudlo ani nga mudangop dag mga balaan, mga santos. Unang nagtudlo nato ani dili ni tudlo sa mga santo papa. Dili tudlo sa mga pare. Tudlo ni sa Dios. Asa mabasa? Hope 42:8 ngadto sa City ngadto sa 9. Hope 42 City ngadto sa 9. So may mga pulong dito. Nagampo tong tulo ka makasala, midritso sa Dios. Ang Dios mingon, "Oy, kamo inyong pagampo di nako dunggo na." Ngano man? Makasasala mo, wa mo magsultis tinuod, adto mo ni Hope. Og si Hope mo'y maghalad sa inyong pagampo. Og si Hope maoy akong dunggon. O tiyaw mo na, naa di ay gihapon, no? So dinang dapita ato makita ang dayag na kamatuoran nga mahimo di ay mudangop ta sa mga balaan. Tudlo dinhi kinasa unang ari na ta Santiago 5:16 kay ang pag-ampo sa taong matarong dako kayo og kahimuan. So dako kayo kahimuan ang pag-ampo sa taong matarong. Salamat nga naa ning pagtulunona. Ngano man sa kikaingon na po na, kaganina, sa atong pag-ampo sa Dios, nagpatabang ta sa atong Ginoong Jesucristo, mediator, na pag-intercessor. So kuhi og lahi sa ilaha kay modritso man, no? Brad, modritso man sila. So dili parihas ang pag-ampo sa lahi tinuan. Pero wa ta maingon sa lahi tinuan nga sayop sila. Ang ato lang mao po ni pagtulunan sa simbahang Katoliko. Na nga naami kanang gitawag og mga santos. Napay tayo, Brad Dixon. 3 minutes, salamat kayo. Unya mura og kining katapusan ako katangan to mga pangutana nga ni Igsoong sali nga naa sa Juan kang 14:16. Igsoong sali. O kanang makaluwas sa kilaman. Salamat ta og mao na atong pagturunan sa atong simbahan nga kabahin nga ngano nga moagi mig mga santos. Tungod kay ang mga santos kauban naman sa atong Ginoo dito sa langit, no? Unya ikaduha, kini mga santos mo'y nakanindot ani kay ngano man sila po'y mo intercede na to. Intercessor, no? Makatabang sa atong mga pagampo. Unya, salamat. Kisa may una nga pangutana, mudawat ako sa pagpangutana. Igsoon. Salamat. Okay. Mangutana ko nimo karon Brad Alan. Ang imong issue nga ang mga tao sa maninyong Katoliko magampo ngadto sa mga nangahimo ng santos nga nangamatay na. Mo may dealing nimo, wa mo magampo kan buhi. Katumang nangamatay na nga matod pa to ano sa langit sa inyong explanation. Ang akong unang pangutana, diretso. 1 Timoteo 3:15 ang maong iglesia haligi og sukaranan sa kamaturan per century na kanang tekstuha. Sa maong per century nga teksto 1 Timoteo 3:15 sila mang haligi og sukaranan sa kamaturan. Pangutana, kung isukad na to diha sa kamaturan nga iya sa mga apostoles, aduna ba'y mga apostoles ni kauban nga mga magtotoo sa mga apostoles nga nagampo ba na sila'y prayer yun na wording of their prayers addressing ngadto sa nangamatay ng mga balaang tao? Wala. Ang tubag direktamente na ay way mabasa pero na ay masabot, no? Salamat sa iyong pangutana, Elder Bainting. Pero sa pag-ingon nimong mga patay na, ako lang po itong gamay sorry nga may koreksyon kay gingon man sa John 3:16 nga ang mutuo sa atong Ginoo makabaton man sa kinabuhing way katapusan.
Ya, katong mga santos kay mituo magito nagpakamatay pamanggani istong Ginoo. Nya na sa kuan si kuan panan murag ning ingo ikuman si ngalan lang si Moises sa Deuteronomio 34:5 ngadto sa 6 dugay na namatay. Pero nakit-an siya sa mga apostoles, no? Sa Mateo 17:3. No, sa pag-ingon nimo nga duna bay mga santos, ang mga santos mahimo nga dili na sila mo sampit sa mga isig kabalaan nila. Tungod kay sila mga balaan naman, no? Ang mga santos puros naman sila mga balaan. So makahimo na sila direkta. So mingon nga namatay sila, wa dili siya matay nga naman. Nasa Marcos 12:26 ngadto 27 ningon na ato Ginoong Jesucristo. Ako ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Busa nasayop kamo. Mada buhi ang mga santos. Okay, ang ako kung pangutana, Brad Alan, katubang wording nga naay ni prayer sa mga magtutuo, di lang kay sa mga apostoles ra. Pagka man magtutuoan ang New Testament, nga naay wording of their prayers, addressing atong mga matarong mga tao, pananglitan si Maria na tao 20 BC, namatay 40 AD. Pagkamatay ni Maria 40 AD, wa pa masuwat ang New Testament, kaya nasuwat ang New Testament 45 to 98 AD. So nga kung pangutana, daghan ang mga magtutuo. So imo naman giangkon po nga wa gyoy mga buhi nga magtutuo nga nagampo. Sunod pangutana. Diha sa Juan 14:21, miingon ang atong manluluwas nga tumana ninyo ang akong mga sugo. Kay kung tumano niyo akong mga sugo, ako ug akong amahan mupuyo diha kaninyo. So mga magtutuo puy-an sa amahan ug sa anak. Roma 8:16, ang Holy Spirit mupuyo pod sa atong espiritu. In other words, ang tinuod nga iglesia, tinuod nga magtutuo, amahan, anak, espiritu na mupuyo niya. Kaya ang amahan ra ba mo'y mutubag sa atong prayer. Nganong muhapit pa man ka sa giingon imong santos nga naangan imong tighatag sa imong pag-ampo kapuyo manang amahan ug anak kung tinuod kang magtutuo. Nganong muhapit pa man kaglaing mga balaan-balaan diha ang muhutubag nimo naraman sa kadungog na sa imong tupad sud nimo magpuyo. Nganong muhapit pa man ka nga naa man sa sulod ng tigtubag. Salamat. Atong ipaklaro mo nga kanang primero ganina sakto to dili man gud pagtulunan sa simbahan lundon mabasa. Produktina man na. Okay? So kana po pagingon mo nganong muhapit pa man me tungod kay ang Dios man po'y nagtudlo panalitan sa Job 42 na pwede ra man tumudurikta ta sila pero ang Dios man po'y ningon nga oy dili ko dawato na inyong mga pagampo. Ya kitabangan ta sa panultihon 15:29 ingon sa panultihon kadtong mga dautan dili ko paminawon ang ilang mga pagampo. Kaya ang akong paminawon kadtong mga matarong. Unang Pedro 3:12. Santiago 5:16. Pagkadali dunggo ng pagampo sa taong matarong. Wala nga kami mga Katoliko kay matarong magitong mga santos, dili po na pagdangop na mo nila as God, dili po na as worship, intercede, pagpangayo og tabang. Kay lagi sa gingon ang pulong pagampo, pagpangayo magtabang. Right ba? Salamat Ikson. Objection, Mr. Alan Javier. Ang akong pangutana katong niagi nagkamatay nga matarong nga pwedeng adto ta mo dangop magpalaban mo agi ba? Mo na akong pangutana. Ang imong teksto si Job buhi man. So dili tubag sa ako ang pangutana kay ang gipangayo na akong pangutana katong nangamatay na si Job nga miduol tulog kahigala dakong buhi si Job. Nya katong imong ubang pang mga teksto ang pag-ampo sa mga matarong ang muampo buhi gyud. Buhi ang gipasabot ba? So, sa akong pangutana, murag, mingon ako matubag. Sige na lang. Kaya inaanak mo ni ato, mantay, kuksanay. Ang sunod akong pangutana, duha pa no? Ikatulo ni. Naama mo yung mga santos diha sa inyong pagkakatoliko. Sa Biblia, walay mabasa, ni walay doktrina, nga ang nangahimo nga santos iagi pagproseso hantod mahimo siyang santos pareha ni Pedro Calungsod. Si Pedro Calungsod 1572 namatay 1670
Basta kay 340 years gikan siyang pagkamatay, milabay ang 340 years usa pa siya canonize. No? Sa Katoliko nga doktrina ay mahimong santos i-canonize aron mahimong santos. Diha sa kasulatan na may daghang santos, kanang word balaan sa Espanyol ana santos magod. Diha sa kasulatan naa pay proseso sa pag-canonize kay naa may mga nahimong santos. Naay pagproseso sa Katoliko na beatification and then canonization. Diha sa Biblia naa pay proseso nga beatification o canonization. Naa wala. Mulik sa kugtubag ni mo na, dili awa tay mabasa nga ingon ana nga ang mga proseso, no? So diri lamig gisandigan na mo ana sa Mateo 16:19. Unsay imong gidili dinhi sa yuta, dili usab dito sa langit. Ang imong gitugot dinhi sa yuta, gitugot usab dito sa langit. So akong gitubag imong pangutana nga naaba sa Biblia wa tay direktamente. Katong gigamit ako Mateo 16:18-19. Pero sumpay sa imong gikuan nga katayo nga patay naman to, okay, buhay pa man to, okay ra to. Di man din baya na to nga ingon si Kristo, dili ko Dios sa mga patay, Dios ko sa mga buhay. Di man an bitaw na to, tanawar ko na si Moises sa Deuteronomio 34 niya 5 ngadto sa 6, namatay na si Moises Deuteronomio. Pero sa Mateo 17:3 sa Mount Tabor nakitaan sa tulo ka mga apostoles nakikistorya sa Ginoo. Nya makaistorya ba, makasumbong ba si Moises sa mga tao? Makasumbong. Juan 5:45. Ingon to dito mga pulong. Ingon na, dili si Moises nga unta ang inyong gituan nga mulaban ninyo, maunoy tigsumbong sa akong amahan. So si Moises makaistorya gyud, buhay gid siya. So ako lang i-correct tong gamay tong inyong pagsabot sa Katoliko nga patay ang mga santos. Buhi gid sila. Og daghang dokumento sa itong simbahan sa mga santos na sila nangilabag yun sa mga katawhan sa Dios. Maong Katoliko. Imo man gisabot nga buhi kay nangabanhaw na sa imong pagtuo to ana sa langit. Diri sa ko diha mag target anang nabanhaw sila kanya mangutana ko kung say pasihanan aning tuwan sa langit. Ikaw pat pangutana. Base sa mga referensya nga kung gibasa sa Google, pila ba'y gasto nga mahimo siyang santos, mahimong santos? Diha gibutang akong gitanaw sa Google pati naghana. 5 million to 12 million ang gasto mahimong santos. Base sa Google, ako gani gibasa. 5 million to 12 million ang gasto nga mahimong santos. Kana na proseso. Mo pa proseso sa hilayan sa langit ng amahan nga mugastos minilyon aron mahimong santos nga diya sa Biblia perti man daghanang santos wa man lagi bisag piso magasto. Salamat Exo Bainting. Ang tingali ang imong mulutaw nga pangutana nganong perti man dakuha kanang 5 million dako super pa man kanira Exo Bainting. Mga 20 siguro ana. Anong dako man na siya Exo Bainting? Tungod kay ang mga mo-investigate manggod sa mga kanang gitawag og mga milagro, panlitan to nahitabo dito sa Cebu Hospital nga usa ka masakiton nga nangay ang doktor ug ang pasyente nang ampo dungan sa ilang mga pangilaba ingon to doktor pagdebosyon ni San Pedro Calungsod. Nya kay kato kay sa usa ka libo ka tawo tagsa ra gyud mabuhi atong sakita. So sa kalibo ba? Usa ra mabuhi kung milagro ra gyud. Karon nagmilagro man kay ni-intercede man si Saint Pedro Calungsod. Mao to nga ang mga lain-lain nga mga sektor sa mga dalubhasa sa mga eksperto sa sakit ningon nga imposible maayo pa ning sakita. Unya totally cured na ayo gyud. Wala nga usa na sa mga tan-awon imbestigahan unya dunay milagro. Ya kana mga kalastuan na Exo Bainting, wala na mo na magsapayan sa simbahan, nagmatter na sa unsa kadako sa mong pagtuo, sa pagmahal sa among patron kay siya man gasa man siya sa Dios, alang sa katawhan sa Dios, ang maong santos nga ilabi na nga atong kababayan nga Pilipino. Na dili na matter sa kwartal, matter na sa gugma. Ada pusan. Karon naama mo'y dangpon kay gikanonize. Base sa history, akong gibasa, when was the first canonization happen in history? It was sa history akong gibasa niatong tuig 993
the first time nga nahitabo ang canonization, nga ang nag-canonize, mao si Pope John the 15. Ang unang gi-canonize, si Ulrich of Osbords, nga nataw 890. Unya, milabay ang 20 katuig, usa pa siya gi-deklarar siya ang unang gi-canonize nga santos, 993 AD. Pangutana. Sawa pa'y 993 AD, kaya wa pa may nakanonize bisag usa. Nganong nganlan ba ninyo mga santo sila nga opisyali nga inyong madangop, nga wa man sila makanonize. Dili na maoy kanang sa simbahan, sa Google man nimo na sa simbahan ang unang gyud na santos si Saint Dimas. Si Kristo who canonized himself, si Saint Dimas. Pagtulunan na si Mana, kay ingon man siya, karon dayon mag-uban ka kanako sa paraiso. Paraiso mean which is connected God and man. Kung nga uban ka na nako sa paraiso, konektado na siya. Kung nga mao man imong pagtulunan isang barbenteng to promote nga naunta po'y magkinabuhing santos. Kay sa Pilipos 3:17, unang Korinto 11:1, awato nato ang mga santos. Sama po sa gobyerno, hero. Mabuto nang gidisplay sila nga unta dunay mga tao nga makigsama ni Rizal nga makigpisok sa atong nasod. Ano ba? Mao po ang mga santos nagpakamatay sa atong pagtuong Katoliko. So amo maning doktrina igsong 20, salamat kay sa imong pagpangutana. Salamat. Okay? Nanapay lang pangutana? Murag wa na? Si Sale. Wa pa ka pangutanas ba Sale? Aw ba na? Awan na, kauban naman ni Katoliko. Ang mga tanang ka ba? Ay, kau ba Katoliko? Kau ba? Kau ba man na? Ikaw ra ko ilahian eh. Okay. Salamat sa Dios nga gipahayag sa atong igsoon nga kining gitawag og intercessor o sa to isang mediator. Okay. Katoliko. Kay nagamit man ka nga modangop ta og mga santos, ya dangop putas Ginoo. Kining gitudlo nga pagampo ni Ginoong Kristo ngadtos mga tinun-an. Amanamo sa langit pagdaygon imong ngalan ug kanamong giharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa langit. Insakto ba ni? O kining karon namo sa matag adlaw yata karong adlaw o pasaylo kami sa mga sala. Ingon nga kami nakapasaylo sa nakasala kanamo. Dili mo kami sa mga pagsulay. Ari bundok ayo luwasa kami sa daotan. Amen. Ang pangutan na, sakto ba rin? Sakto na. Tawag na sa atong simbahan, igsong sali o formulated prayer. Unya, pinaka-espesyal gayon na sa atong simbahan. Sa atong simbahan Katoliko, kantahon gina siya sa Santos Kamisa, tungod kay, usa ka na matulun-anon o dako kayo o kabuluhan ang maong pag-ampo. So, formulated prayer, mao na ampuon. Dako na siya kalugan laban. Okay? Lain mga na. Karon di ay kay sakto man na. Kung ikaw magampo nga pasayloon mo kami sa among mga sala. Ingon nga nakapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili baka mo tuo nga gipasaylo na ka o wa pa kay sigurong gipasaylo. Kung ang imong sala igsuong sali kana panalitan sala man ka nagisgot, kung panalitan kintahay ang imong sala gitawag sa among simbahan og venial, akana nakasiguro may nga kana ma-erase kung venial. Apan kung mortal ang imong sala, need ka pa og reconciliation sa pare. Ngano man example, ug ari ka sa gobyerno, nakasa ka og gamay, dili man ka preson og kanang dakog kaso. Gamay ra man, mabayra ra man gamay sino. Apan dako man imong sa murder man, adto gid ka ibutang sa mga koreksyonal. So kay dako man ang sala nahimo, naay pare mo intercede po na mo ampo ba? Muhatag na mo absolusyon. I-correct po ang imong mga sala. Dili ka presohon.
i-correct lang nga kini imong sala bugat ni grabe ni kinahanglan gid mo ni siyang hinulsulan kay tungod kay bugat maning salaa. So kanang dapita nagisgot ka magsala nga ako santos manunta medyo anha lang mo to sa sala. So malakbitan magud og mga confession guna sali. Karon naklaro nako sungod sa akong duha ka dalunggan kung akong masayop kung binyal papapasto pero kung mortal i-reconcile sa kasa maong pare. Karon kining unang Juan Ano abot na siya sala ka santos o to? 1:8 Intercessor. hangtod sa 9 kung miingon kita nga wala kitay sala gilimbungan nato ang atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran Ano Juan Jason? apan kung isugid nato sa Dios Uno. ang atong mga sala Uno Juan. Uno. siya nga matarong o matinumanon sa iyang saad mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala o maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Wala mamingon diri og binyal ray gipasaylo ya og mortal adto kas pare i-reconcile pa ka musupak bataani nga ang mga apostoles may nagsulat ani nga gipasaylo ang tanan natong sala musupak ka ani o matuman ka ng imong isulti karon nako. Dili ko mosupak ana igsong sali. Tubag na ko yung pangutana, mosupak pa ko. Ang tubag dili. Apan ti man baya si San Juan pari na pinadayak 1:6, pinadayak 5:10 si San Juan pare. Ug siya mo'y naingnan aktual sa tong Ginoo sa Kristo. Pati Juan 20, 21, 23. Kinsa ang inyong mga sala nga gipasaylo ko kini. Kanang pag-ingon magulang ug atong isugid ang sala sa Dios. Namang ko'y persona Kriste, kung musugit ka sa sala sa imong salas pare, dili ang pare mismo sa iyang pagka-persona. Persona Kriste ba? Si Kristo mo'y ilang gikupisalan. Kung nga moingon sila sali, ako mo pasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Dili mo nga, ako si Father Suanso, mo pasaylo kanimo, dili ingon anak. Kung nga, pag-ingon nimo sa Juan 1:8, pare mas San Juan. Nya palitan nakapatay ko 5 ka buok. Nang rape pa ko. Nya bingon day kang Ginoo. Ginoo nakalapatay ko na po Lord. Nang rape ko Lord. Nanulis po ko Lord. Sa luwa ko Lord. Nagpasol sa ko Lord. Ingon na Ginoo. Oh sali, pasaylo na ka ana di ay. Dili nga ana. Sa maupot sa gobyerno sali. Di mahimo nga dili ka koreksyonan kay delikado ka, treat ka. Nakabantay ang siban, nanginahanglan kag doktor kung masakiton, ang imong kalag nga masakiton, nanginahanglan po kag pani. Mao na nga, aron matambalan ka. Katapusan last ka pangutana. Dili katapusan boray. Dali apol. Dong. Awa mana dong. Ang iisgutan diri nato katong sala nga mortal. Imong explain og pasaylo pare. Ang imong isulti binyal pa mapapas kung mga ito pasaylo sa Dios. Pero Oy, dili magutik. nimo diri nga supak. Wa man ka musupak sa tuba sayop. Moangkol nga sayop tong giingon nimo ganina nga kinahanglan pang i-reconcile sa pare katong mortal. Nga ang Biblia di ang gibasa nato, ang gibasa kay si Juan pare mangkaha niingon mo pasaylo ang Dios sa tanan tong masala. Asa may tuan nimo ang pare nga si Juan? O ang pare nato nga reconcile pataniya ato pataniya. Duha na to si dili kay kuno si an pare ki si San Juan. Pinadayak 1:6, pinadayak 5:10. Nahibalo lagi si Ja. Na kung isugid nato ang atong sala sa Dios in persona Kristi ba? Kay kung imong basahon na sa King James version wa na mabasa isugid ang sala sa Dios. O gapong basahon sa King James version, kini man kung may balita gipun-an naman kun ni gisina ako biyong gipuno ba murag nasinayop ang translasyon. Pero sa King James Bisaya version or sa English version, sa English nga King James, dili gid siya ingon nga isugid nato ang sala sa Dios. Bisa pag itong basahon na mo'y King James Bisaya, kung isugid ang atong sala, isugid ang atong sala,
Mo na mabasa. Pero aning Biblia sa mga balita, isugid ang atong sala sa Dios. Sakti naman. Tungod kay si San Juan, pare manggod siya, nahibalo siya, mabito nang ang mga pare, kung pag-umpisan, isugid ang inyong sala sa Dios. Huwag yun, isuli inyong sala rin ako ha. Di yun, isugid ang inyong sala ngadto sa Dios. In persona Christi. Dili kay, mabito nang ang pare, dili pwede mo sulti sa iyong atong mga sala, gumikan kay kana usa ka sagrado nga buluhaton. Muna nga, naman may, asa may mabasa na, nasa Juan 20, 21, 23. Kinsa ang inyong mga sala nga gipasaylo, natanawa. Kinsa ang wala ninyong pasaylo ang mga sala sa mga tao, mo na gipasabot. Kung pisal naman yung topic, ang mga santos, mga ito. Ginuto na lang po. Sinang kuha ba? Maobitaw ng giingon diha na masukwahi man ang imong sulti ganina nga katong mortal ato kas pare kay reconcile ka biya sumantala kun si paring Juan nga pare pod nga niingon man na kung isugid ato atong masala sa Ginoo masaligon nga mopasaylo sa tanan natong mga sala. Oh, nya unyo gadinay insulti nimo katong mortal agi pagkaya karon pasayloon man tanan. So ari ra putas gitawag og intercessor. Kay duha man to gipresente mo intercessor. Karon intercession. 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 So karon asa man ka nga mo tuo nga aring Biblia nga tumabasa niyo man dire nga kung adunay nagmasakiton kanyo ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya o sa ngalan sa Ginoo mabihog kaniya glana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo payuli kaniya sa maayo panglawas o mupasaylo sa iyang mga sala. Ngano pa man mo adto pamanta ngadtos na namatay nga gitudlo na madipos Biblia nga adto tas mga buhi sama ni Padre Darwin. Kumatok pa kas mga matay. Asa may sure nga madungog kang gaampo kas mga matay nga tabang ka sa pare nga buhi karon Padre Darwin nga pwede kung tapon nimo sa cellphone tawagan og tis kanimo. Asa man ka siguro ana. Tubag. Maglangan-langan. Okay, ari siguro tong mga santos nga dili magud sorry ha mo correct mo patay dili to sila patay. Ingon bitaw ko nimo nga kanang ako ang Dios sa mga buhi. Marcos 12:26, 27. Sound dire. Marcos. Ingon dire. Ako ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Busa nasayop ka sa ling. Sayop ka dire. Dire, napapanaran ako. Yeah. Dako katabang kay ano man ayaw inagpatay sila kay buhi man sila. Ako ang Dios sa mga buhi. Ako bitong giyong nga ganina nga si Moises sa Deuteronomio 34:5-6 dugay na namatay si Moises. Pero buhi siya, Mateo 16:3 nakita sa mga apostoles, naging-istorya sa Ginoo, nakasulti pa magani siya kaman, no? Moiting sumbong, Juan 5:45. Piting buhi agyon. Muna nas pedag sikot sa mga santos, nagampo sila alang sa katawan sa Dios. Manang Nya. Ano mo kuno? Ano may break sa? Baba, liman. Oy, lima na oy. Baba. Karon na to kay mga patay kuno. Buhi kuno to sila. Ayaw lagi lapas balaod. Unsaon man maklaruan ni karon? Kusuga mo. Si Padre Pio gani. Kusuga kay bulapas. Sayang lawas mga madukta patay man to. Ya buhi ba itong giday? Buhi pa to. Mulakaw ta to. Ngano man na? Ato pangasason, wa pud tubagaw pangutana asa man ka mosalig sa patay nga matud pa nimo mamatay og si Padre Luya no. Darwin gidano nga pwede man mo kontakon to tiskan. Sumalas Biblia ipatawag mang pangulo sa iglesia ang mag-ampo ngadtos mga nasakit. Sa dianang pagiha lahi po ng prosedura pagbaw man nga paghilog man na isang sali. Pero mutana ka na ko nga, asa mata mo, salig-salig puta nila, salig puta santos. Nyawa ay, kanang
ilang lawas patay. Sakto bitaw na. Mabitaw na nga na gibijilan siya kay namatay man. Mabitaw lang ilubong sa minteryo kay namatay man. Pero ang ilang kalag buhi. Ikaw gyud kay. Naasa basa Ecclesiastes 12 City. Oya ka gyud sali. Okay, salamat ha sa mga pangutana or nagkabibo. Bernek, salamat ha. Nya mo talk pa si ay ikaw pa yun ha. Abi ko si Parikinit ha. Sige. Paminaw na to ang topic sa ating son nga controversial po rin yung topic. Listen ka pa rin ito. Usa nga elder sa the name of the Heavenly Father. Wadyo kalusot ay. Higalay suon sa dili pa kumisgot sa pangalan sa langit ng Amahan. Sa ikatulo na maron nga Miyerkules kay kada Miyerkules kami. Sa primer nga Miyerkules akong gipamahayag nga ang muundang ko alas 6:49. Alas 6:49 ko muundang ha. Okay, alas 6:49. 20 Okay, sa primerong Miyerkules akong gimatud-an nga ang langit ng Amahan naghanay og pagtulon ang pangtinuohan, religion, system of beliefs nga originally panahon sa daang kasabutan mga Israelita ang iyang gipahinunaan. Mao kasabot. Pag-abot sa bagong kasabutan, mga Israelita gihapon walay Griego nga sagol, walay Latin, walay Romano, walay Amerikano, walay Espanyol, Pinoy unsa pa diha, mga Israelita. Gani sa bagong kalibutan, ang 12 ka mga tinun-an sa Matthew 19:28, ang tagsa-tagsa kanila maglingkod sa trono o sila ang magmando sa 12 ka banay sa Israel. Dito sa kingharian sa langit, ang 12 ka mga putahan, gisulatan sa 12 ka mga ngalan sa 12 tribes of Israel, mga Israelita. Ang 12 ka patukuranang haliging bato sa bagong Jerusalem, nasulatan sa 12 ka mga apostoles, lunlon sila mga Israelita. Walay Griego, bisag usa. Unya, sa milabay Miyerkules, akong gimatud-an, kay Hebreo man ang original gyud nga iglesia o katawhan nga gitukod sa atong manluluwas, sa bagong kasabutan, bisan sa daang kasabutan, mga Hebreo, mga Israelita. So, akong gisaysay sa milabay, nga ang original Hebrew Bible, nasuwat sa mga tuig 1400 BCE, sala. Basa, yan na. Sige. So, ang original na Hebrew Bible, nasuwat sa 1400 BCE na human sa 400 BCE. Sa pagsulat ato wala pagyoy bisan usa ka buok Bible translations. Sa way Bible translations sa Greek pagan religion naana ang word nga Dios, naana ang word nga Theos, naana ang word nga Deus kanang gi-adapt sa Latin naana. Daanan na siya nga title sa satanic religion ako yung ingnon kay ang Greek mythology, ang Greek pagan religion usa ka satanic religion. Sila'y nakauna-ana ni sud lang na sa Biblia because of the history of Hellenization. So wa pa nako mabasa ang Hellenization ni sud maunang kami mudiretso na lami og gamit sa Elohim o sa Bisaya nga makagagahom kaysa muligtok ni og pulong Dios. Kay dili Biblia ang nakauna ng pulong Dios. Naana na sa Greek pagan religion long before the rise of Greek Bible. Karon mga kaigsunan, adto na ko sa pangalan sa langit ng Amahan. Ang Isaias 42:8 nakingon mismo ang langit ng Amahan. Sa Hebrew Bible nakingon ang first line, Ani Yahweh Hu Shimi. Sa Hebrew Bible na ha, Isaias 42:8. Saya nga sa ako si Yahweh, kana ang akong ngalan. Pero pag abot na sa English Bible, matingala ka. Di ba mo matingala? English Bible, Isaias 42:8. Puro sa Isaias 42:8. Ang usa ka Bible sa English Bible, wingon, I am Yahweh, that is my name. Ang usa ka English Bible, maura gyapon Isaias 42:8. I am Jehovah, that is my name. Ang usa ka Biblia moingon na pod, I am the Lord, that is my name. Tulo ka mga ngalan nga unta dito sa original usa naman. Di man names, name singular. Dito sa Hebrew, Ane Yahweh Hu Shimi.
Mga kaigsunan, niya ay mga referensya nga akong basahon, ang ngalan sa Amahan, gisuwat na sa 4 ka litra, sa Hebreo nga litra, nga Yud-Hi, Waw-Hi. Mauna gitawag sa mga Griego o tetragrammaton. Tetra means 4, grammaton means letters. 4 letters. Unsa man ang 4 letters nga spelling sa ngalan sa Amahan, Yud-Hi, Waw-Hi. Diin, una, ang gimatuod, unsa gyud ang tinuod nga ngalan nga pagkalitok sa Yud-Hi, Waw-Hi. Dunay 23 ka mga referensya, mga nagkalalaing encyclopedia na sa akong kamot. Ako gini siyang take note. Pero sa 23, duha lang akong gamiton kay mahutdan ko oras. Aniya ang duha ka referensya. Encyclopedia Americana, volume 16, page 16, 1960 edition, nagingon, the original tetragrammaton Yahweh. So ang original do nga tetragrammaton Yahweh. Mao to ang gisulti sa Encyclopedia Americana, volume 16, page 16, 1960 edition. Aniya pa, Encyclopedia Britannica, volume 12, page 980, 1953 edition na gayon. Tetragrammaton, Yahweh is the correct form. So gisulti sa Encyclopedia Britannica o Encyclopedia Americana nga ang Yahweh is the original or ang Yahweh is the correct form. Kaya nga dito sa Hebrew Bible, ang Isaiah 42:8 nag-ingon, ani Yahweh Hoshimi. Kana kung cellphone nga naka-video na siya ay Hebrew English transliteration or interlinear, ang nakabutang dito, I am Yahweh, that is my name. Iyang gigamit gikan gid sa Hebrew. Karon ang pangalan di ay sa Amahan, Yahweh. Balikon ko, 23 ka mga referensya akong gisulat, pero duha lang akong gibasa kay mahutdan ko oras. Karon kay naamay Biblia nga moingon, I am Jehovah, that is my name. Hala, lain ako. Nga unta, Isaiah 42:8, I am Jehovah, that is my name. Ang ngayon ninyong bantayan ha, kanangalan sa langit ng Amahan, nga 4 ka litra ang spelling sa Hebrew Bible, 6,823 times na maagian mo sa entire Old Testament. O sa Hebrew New Testament, more than 300 kahigayon nga nag-appear ang ngalan sa Amahan. Pero sa inyong mga Biblia, wa na bisan ko sa kabuk Yahweh sa inyong Bisaya, sa inyong New Testament. Pero sa mo sa Yahweh, dunay daghan mga pulo na kaklaseng English translation sa Yahweh. Yahweh ko na ang ngalan sa Amahan. Bisan sa New Testament, 300 kapil ka ngalan Yahweh. Pero about sa Jehovah, niingon naman ang ubang Biblia, I am Jehovah, that is my name. Unsay gisulti sa mga referensya may tungod sa Jehovah. Ania ang mabasa Encyclopedia Americana volume 16, page 2000 edition na kayon, Jehovah, an erroneous form of the name of the God of Israel. Erroneous na forma ang Jehovah. Sayop, no, sayop, erroneous. Sunod, Encyclopedia International Edition, volume 16, page 8 to 9, nag-ingon, Jehovah, an erroneous pronunciation. Ganiha ang Jehovah, erroneous form. Sunod, erroneous pronunciation. Sunod, mga kaigsunan. Aniya ang mabasa, nag-ingon, the New American Encyclopedia, article Jehovah, nag-ingon, Jehovah, properly Yahweh, ang sakto Yahweh. Jehovah is generally held to have been the invention of Pope Leo X, confessor. Inventor na diyan. Nga kani sa ubos, kani si Peter Galatinos. Nya diri sa maong encyclopedia nag-ingon, Jehovah, in name of the God of Israel, now widely regarded as mispronunciation of the Hebrew tetragrammaton. Mispronunciation ang Jehovah. Dili maunay correct spelling, correct pronunciation. Wrong. Nya sunod, the Webster's Dictionary of the English Language, page 522, copyright 2004, nakingon, Jehovah, an incorrect transliteration of Yahweh. So ang Jehovah, sayop mga kaigsunan. So karon, naminaw sa ta, Brad Alan.
Sige. So, mao ni ang akong nabasa. Unya, anibay, The New Webster's International Encyclopedia, page 571, 1957 edition. Nakingon, medieval translators believe YHWH should be read as Yahweh and the name Jehovah incorrectly derived from that. So, Yahweh daw ang sakto, unya pagpagawas na sa Jehovah, na incorrect ang Jehovah. So, I'm very sorry to the group, the religious group known as Jehovah Witnesses, because many references, even 100 references, we can prove that the name Jehovah is a wrong spelling. Unya, giripod sa gisulat ni Socrates Fernandez. Sayang basahon, sa basahon ni Socrates Fernandez, Handbook of the Catholic Faith, sinulat ni Socrates Fernandez, ki-imprimatur ni Cardinal Ricardo Vidal. Ani ang mabasa na kingon, ang Jehovah maoy sinayop nga pagkalito sa orihinal nga ngalan sa kamakagagahom na mao ang Yahweh. So Socrates Fernandez is proving that the original name of the Heavenly Father is Yahweh, o ang Jehovah erroneous sinayop. 3:14. So karon mga kaigsuonan, human ako sa Yahweh, human ako sa Jehovah, nga ang Yahweh maoy original, nga ang Jehovah erroneous. Ug napa gyud akong tiwasong pagbasa. Napa sa The New Catholic Bible, gisaysay mga kaigsuonan, paminawa, The New Catholic Bible, ang iyang footnote sa Exodo 3:14 nakingon, that word Jehovah arose from false reading of the name as it is written in the current Hebrew text. Ang Jehovah kuno mituyhakaw lang kini nga bakat nga pagkabasa, dili mao. Pero nagbulubit-bit ang mga pastor karon, kuting daghanag Jehovah. 6,823 times ang ngalan sa amahan nga makitaan sa Hebrew. Kung pulihag Jehovah nga erroneous, 16,823 ka sayop. O ang sayop, katumbas bakat. So delikado. Arita sa Lord. Arita sa Ginoo. Nguingon ang Isaias 42:8. Ako si Yahweh. Ako si Yahweh, kana ang akong ngalan. Nya nguingon po ang ubang Biblia, ako si Jehovah, kana ang akong ngalan. O manaman ko, ari ko sa Lord or Ginoo. Nguingon mo po ang Isaias 42:8. I am the Lord, that is my name. Na, muraron. Kaniya, ang iyang name, Yahweh. Sunod, Jehovah. Pero cross na, erroneous ang Jehovah. Arita sa Lord. Colors Encyclopedia. Adunay tulo ka paagi nga sityan ang pagkabutang sa Lord diha sa Biblia. Ngano? Number 1. Ang Isaias 42:8 dito sa Hebrew Bible nag-ingon, ani Yahweh hu simi. Ako si Yahweh, kana ang akong ngalan, personal name. Dapat inig-abot nimo sa imong English, personal name unta po. Moingon naman, I am the Lord, that is my name. Nagibinisaya, ako ang Ginoo, kana ang akong ngalan. Ako si Yahweh, dili ang tama, ako si, dili ako ang Ginoo. So ang Ginoo is title. Pagkabutang diha sa Ginoo or Lord sa imong English, sa imong Bisaya, dili sa sakto. Kay ang personal name na pulihan og title. Karon una tong sipyat kumali. Ikaduhang sayo, kining pagkabutang sa Lord diha sa mga English translation, substitute. Substitute. Ano yung mabasa? Sa Colors Encyclopedia, Volume 13, page 534, 1997 edition na kingon. Many Bible translations continue the tradition of substituting some word meaning Lord for the tetragrammaton. So, 47 kumuuna. Yes, 42 pa. So, batod pa din many Bible translations continue the tradition of substituting some word meaning Lord for the tetragrammaton. So, ang tetragrammaton nga unta Yahweh, nga dili Jehovah,
ari ko sa Lord, substitute di ay ang Lord. Karon mo ingon ang imong Biblia, Isaiah 42:8, nga gi-substitute ang Lord. Ningon sa, I am the Lord, that is my name. Adili na baka na. That is not his name because Lord is a substitute term to the Tetragrammaton. To the true pronunciation of the Tetragrammaton according to the references nga kung gibasa, Yahweh, ang Jehovah, erroneous, false reading, daghan pa. Nya ang Lord, ikaduhang sayop, kay substitute ra ang Lord. Ikatulo, nga rason nganong ang Lord, sayop, tungod kay ang pagkabutang diha sa Lord, device, dili sa translation, device, ani ang mabasa sa New International Version sa iyang preface, page 5, mag-google mo ni siya. Ina ang Google, preface of NIV 1983 edition. Mao ni ang mabasa sa Lord. Ingon dire, in regard to the divine name YHWH, commonly referred to as the Tetragrammaton, the translators adopted the device used in most English versions of rendering that name as Lord. Device na di ay ang Lord. Kaya nga kami sa Hebraic faith worshippers of Yahweh, di namin mo sangkit sa langit ng Amahan. Diha sa versikulo nga 6,823 times ang ngalan sa Amahan. Kung ilisag Lord kanang imong Biblia, Lord na tanan. 6,823 times substitute. Kung Jehovah ang gibutang sa imong Biblia, 623 times Jehovah na ang Old Testament pero erroneous ang Jehovah. So kami nagtinguha bayatag manaay kamaturan. Puyron takwali nga punlot ta sa tong Biblia nga pertilay daghanang sayo. Muna moingon ko nga muto ka ba Biblia para nako naay tuuhan na pwede. Ngano kay naay daghang gipang substitute. Ang ako na pong tuhuan, kadtong among nakita, nga klaro yung kaayo, nga dili musibo sa matuod nga pagtulunan. Ang original nga iglesia, lunlon mga Israelita, kaila sila sa langit ng Amahan. So mga kaigsunan, napakoy 2 minutes kay 47 magkumuhin. So balikon ko, ay akong isummarize, ang ngalan sa langit ng Amahan, klaro kaayo nga ang Biblia nagtudlo, ug mga referensya nga ang pangalan sa Amahan ang litok di ay base sa duha lang ka referensya 23 mali Yahweh. Unya ang Jehovah mga 20 kuno ka referensya. Ang Jehovah erroneous, wrong pronunciation, wrong spelling, recent invention, false reading o daghan pa ang gisulti sa mga referensya. Pero perting pag-aa karon nga mga nagtuog Jehovah. Bisan sa born again bukantad Jehovah Jireh, my provider, Jehovah. Ni graduate kog Bible School, ni agi kog maestro Bible School, nagpastor kog 30 na kapin katuig. Pag ulang di pa lang mga 20 years na kung nakadiscover nga ang tinuod nga ngalan sa man dapat atong sangpiton. Bisan ang Roman Catholic Church, ilang libro nagmatuod nga ang tinuod nga ngalan sa Mahal Yahweh. Daghan man akong ipangbasa sa libro sa Katoliko nga Theology Book. Akong nakoy gipaputokapi ilag yung gi-prove nga ang ngalan sa Amahan Yahweh. Dili Jehovah. Mga libro ang contributor ana gani uban Roman Catholic nagmatuod nga ang Jehovah erroneous. Nagmatuod gyud sila. Si Sok Fernandez, di ba? Ang Jehovah sinayop nga pagkalitok. Pero naa sa Biblia nga gibit-bit-bit. Gusto ba kag kamatuoran mga kaigsunan? Kung gusto kag kamatuoran, balik Hebrew, balik original. Balikon ko, kung mutawag ka, katapusan, kung mutawag ka kanako, mga kaigsuunan, tawag lang nako, text nako. Ang akong cell number, 09123-891147. Balikon ako, 09123-891147. Ang akong TM, 097570-20575. Ang akong TM, 097570-20575. Maayong gabi. Abri na ko sa pagpangutana. Kani. Maraming salamat Brad Dinding. Bahinting. Sorry. Ningon ka ganina, nagigamit nimo ang Genesis Kapitulo 3, versikulo 14.
Sorry. Exodo 3 versikulo 14. Okay. Nga gilitok jud diha nga Yahweh ang tubag Di man to sa matawag Diyos ko Bible kay sa Hebrew amahan. text ko man to Old Testament ko man to. Ningon Matawag kanina. kay man Biblia ang usa ka libro kung natapo ang duha ka Old Ningon din sa 14 15 nga ningon jud ka nga Yahweh gyud ang atong mabasa diha. So pakitai kog Biblia kaya nga kung dalang Biblia din eh. Ningon mo gani daghan sa isa sa atong translation. Dios gyud kuno nakabutan diri Yahweh. Yahweh ang nakabutan diri. Oh, Yahweh ni. Ang Katoliko waman mo ingon ang Katoliko na gidinay ang ngalan sa Dios Amahan. Yahweh. Na nito ang simbahang Katoliko. Na pakutana. Pakitain kong Biblia nga sumala sa imong giingon sa Exodo 3:14 nga Yahweh gyud ang gisulti ni sa atong lagitong amahan nga ang pakingon ni Moises nga tana ang mga salita kinsa man ang ngalan nga akong nabasa din ingon ra man din nga ako mao ako. So pakitay kung Biblia nga ningon siya nga ang Biblia akong duha ngalan ka word na diha sa bersikulo sa maong bersikulo kay imo magigamit ganina nga Yahweh gyud tubag ang akong ngalan Yahweh kung ako mao si Yahweh na may Biblia imong ipakita na o wala. Nya kanang ball kung basahon nimo mga napulo na ron ka Biblia na naa sa balay na Yahweh gyud ang mabasa. Pero ang imong gipangutan ng Exodo 3:14 walay mabasa nga Yahweh sa bisan unsang bersyon sa Exodo 3:14 kay naa sa 15 ang mabasa nga tetragrammaton or Yahweh. Nasa 15 ang mabasa. Ang tubag sa langit ng Amahan sa Exodo 3:14 wala maputol nga 3:14 napay sumpay sa 15. Dito sa 15 ingon siya ako si Yahweh yang tungoy this is my name from generation to generation. Naa sa 15, wala sa 14. Ang naa sa 14, ang sa 14, iye, aser, iye. Ako, ang mao ako. Grego? Ako kuno basahon, basig dili ang Dios may niingon ani. Ang niingon dinhi mga igsuon, niingon madini nga Tagae ko kunya niingon usab ang Dios kini ang isulti sa mga Israelita. Okay. Si Yahweh ang Dios. Kanong niingon man siya si Yahweh. Kung nisulti pa ang Dios, ingna nga ako ang ngalan Yahweh. Pero nganong niingon man siya dinhi si kanang gigamit pa si Yahweh. Si Yahweh ang Diyos sa inyong mga katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Anong gigamit man niya nga si nga moingon sa ako. Moingon ako anong si mo na ako ipakutana. Ang paggamit sa atong pagtubag pareha ba pananglitan moingon ang gobernador. Ingna sila nga si gobernador Umentado, mooy nagsugo niini. Si Gobernador Umentado, mooy nagsugo. Ingna sila. Sa ato pa, pwede na niya litukon nga dili siya ako. Si Gobernador Umentado na nag-ingon. Kung iagin niya sugo, ingna sila nga si Gobernador Umentado mooy nagsugo niini. Pwede gamito na to na maupod ang langit ng Amahan. Ningon si mo sa siyang gisulat nga si Yahweh mao'y mag-ingon, ang Elohim mao'y nag-ingon. Ingna sila, ako si Yahweh. Na mo na kung tubay. Okay. So kini mga igsuon, kining pag-ingon ba nga kining pag-ingon niya nga Yahweh, no, Yahweh. Ang akong pangutana ani kining paghatag diha sa Hebrew nga YHWH mianang tetragrammaton aduna bay nag-ingon diha nga mga Bible scholar nga ang Dios sinayop nga hubad kanang Dios ba kanang mao ang Yahweh nga atong gituhuan aduna bay usa ka Bible scholar nga nag-ingon nga nasayop mianang pagsulata na ba kay makaingon ana nga Bible scholar atong tuhuan dili lang atong kaugalingon kay ngano lisod ko atong kaugalingon may basihan. No? Mo na nga ato referensya mga nga nag-ingon nga aduna bay usa ka Bible scholar o duha kay may manang duha o tulo aron mapamatud-an nga kini sayo. Aduna ba kay kapakita
nga ang Dios sinayop nasayop miangkon sila nga sayop mga among nga kanang Dios sayop kay Yahweh gyud tinuod. Murag, correction lang may Brad Kaloy, murag binignit imong pangutana ba? Title ang word nga Dios, title. Ang Yahweh, personal name. So pag mingon kag Dios nga title, sa Hebrew ana Elohim. Nya, doon na ba scholar nga nag-ingon nga ang Yahweh maoy tinod. Ang Dios. Actually, ang akong gipamahayag karon topic na kuron ngalan sa Amahan, dili word nga Dios. Kaya sa milapay raman tong pero gin-intro ra na ko to, Barkaloy. Ang akong ikatubag nga no Barkaloy, na ako'y mga referensya mga scholar Barkaloy nga kanang word nga Dios wala pa ang Greek Bible. Nganuman, ang word nga Zeus, Z-E-U-S, gisulat ka na sa Attic Greek. Pero kung basahon mo na sa Koine Greek, Delta, Iota, Omicron, Sigma, ang litok ana, Dios. Na kanang buhat 14:13, si Zeus na, and the priest of Zeus, dito sa Griego, Hote Herios tu, Dios. Delta, Iota, Omicron, Sigma. Di lang kay mingungita pagka-scholar, perte na yung klaruha, nga kanang term nga Dios, diha na sa Greek pagan religion, under na siya sa dialect sa Griko nga Koine Greek, o ang Zeus dialect sa Griko nga Attic Greek manang Zeus. Mabasa nimo dugang pa sa ikaduhang Makabyo kapitulo 6 bersikulo 2, ang templo ni Zeus basa sa Griko sa Septuagint version ang gibutan dito Dios, D-I-O-S, capital pagyod, Delta, Iota, Omicron, Sigma, tungod kay ang word nga Dios dito nagikan sa Greek mythology. In other words, ang matuod nga Dios dili ang langit ng Amahan, si Zeus. Kay dito man ang termino ha. Ang langit ng Ama na mamoy langit ng Ama naapod ko. Pero balikon ko dito nagagikan napasalan na for a long time in history. For how many hundred of years through Hellenization. Okay, so salamat kayo. Ningon ka ganina nga usa lang kini ka titulo. Kapat talaga. Ningon ka ganina nga ang Ginoo usa pod ka titulo. Naminaw jud ko ganina, no? Unsa mo gitinuod? Titulo ba ang Dios o titulo pod ang Ginoo? Klaro ako no. Ang pagka-term nga Dios dili na siya personal name. Commonly nagutay mga referensya na gagyaman title. Ang word pod nga Ginoo matawagin nato siya title tungod kay ang Ginoo miingon. So dili siya kay kung personal name pa siya si Ginoo miingon. Ang man ang gigamit maunay sayon nga masabot nga madiyos man o maginoo title na siya. So ang nakabutang diha nga Ginoo instead nga tetragrammaton dapat sangkiton siya nga si Yahweh gipulihan man o Ginoo. Ang gipuli substitute dili personal name kundili title, so diha dipiktoso ng gaan. Kinsa may nag-ingon nga dipiktoso aduna ba kay Bible scholar nga ningon nga kining word nga Dios o Ginoo, Lord, aduna ba usa ka Bible scholar? Listen, Bible scholar atong kuanan tuhuan, no? Kay lisod kay nang atong kaugalingon lang. Aduna ba nag-ingon diha nga dipiktoso ang word nga Dios o Ginoo? Kinsa man nga Bible scholar nga nag-ingon diha nga nasayop sila, naawa. Kung inyuhang mga Bible scholars sa patiwasa sa ko pero wala na ko madala ang referensya nga scholar siya nga nakagamit yun siya against siya sa word nga Dios. Pero maingon ka pag-ingon nako nga title ang Ginoo nya sayop kanang pag-ingon nako nga sayop nganong sayop dito magod sa original is ane Yahweh Hosimi, ako si Yahweh kani ang akong ngalan. Personal name na siya. Unya ang Ginoo, ako ang Ginoo, kana ang akong ngalan, dili na siya personal. So, sentido common, pag maingon ka nga ang Ginoo,
dakong dili mao. Kaya nga naman, ako ang Ginoo. Sa ato pa, kung ngalan pa na ako si Ginoo, personal name pa lang unta. So diha sa isyo sa pagka-personal of title, nabikil ng daan, dili siya correct. Karang ako ang presidente, pre. Sayo. Okay? Brad Presi. Okay, usbo na to mga katawran kay gabi na, may gabi na. Lisod gituhuan mga igsoon, iya na kaugalingon, ya na So, wala ang wala siya gidala nga tungkol sa imong sagod lang nga kinahanglan ba yun itukon ang original iya pangalan mas nalabaw pa siya sa Bible scholar kaysa siya ang sakto. o mo diretso lang kag amahan. Ang Roma 13, pagbasahon mo na sa Hebrew New Testament, Hebrew. gitranslate na sa English, wa magpareho. Call upon the name of Yahweh. He who calls the name Yahweh shall be saved. Tanawa. Pero ato na Sa ubang version, he who shall call the name Jehovah shall be saved. Sa usa ka version, he who calls the name of the Lord shall be saved. Ang isyo ipatawag yung ipasangpit. Ipatawag, ipasangpit yun. Kung adto ka sa Hebrew, dito nimo masabtan. He who calls upon the name Yahweh, sa ito palito ko. Kaya ipasangpit man ang iyang pangalan. It is very clear nga ang teksto, ingon ko siya, I am Yahweh, that is my name. Kung ikaw magpaila og ngalan, nagpasabot nga gusto kang sangpiton, anang ngalan imong ipaila, mausap ang nang itong amahan. Gusto sang sangpiton, inigsangpit na to niya, iniktawag na to niya, by thanksgiving, by praying, by worshiping, sa padiha, by praising, upat na, praising, worshiping, thanksgiving, and praying. Upat na siya, kinahanglan dito kon siya. Call, napay teksto, call upon my name. Napa na mga teksto ha. Sa tubag nimo gikinahanglan yun. Kung dili ka mosampit sa iyang ngalan original, dawaton ba na nimo nga sayop na kung dili ka mosampit sa iyang ngalan? Kay kinahanglan sapiton man din iyang ngalan. Kung dili gyud ka mosangpit sa imong lifestyle sa imong pagkamagtotoo sayop na. Pero kung di ka mosangpit sa ngalan ni Yahweh sa usa ka higayon, pipila magwali ka, pwede ra. Pero sabton nga di gyud ka mosangpit, dako nang sayop nga naman. Ang makasulod sa kingharian sa langit sa Pinadayag 22:4, ang ilang mga aktang sulatan sa ngalan samahan. Mabasa gyud. Ang mga aktang sa makasulod sa langit sulatan sa ngalan samahan. Sumugula kay nganong isulat kay gusto samahan nga maila pag-ayo ang iyang pangalan. Mao nga kung dili ka mosangpit ug ka pugson basta kay ang kamatuoran gusto gayon nga isang pitong ang iyang pangalan. Og di ka muli tuklog Yahweh, pwede ra. Samahan na mo na kasama nga langit, pwede man. Pero pero sa tibuok nimong style sa imong pagtuo, wa gi paglitok mao nay problema. Kay wa jud ka motahod sa iyang pangalan. Itubag na ganin nimo, libripinsan ako kay muna ka. Itubag na nimong sayop, ya karon pud pwede. Sa may klaruan na. Kay maadlo kang mabuking. Kay si Kristo mao man ni gitulo pagampo, ama namo nasa langit. Pagdaigon ang imong ngalan, mabuot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa langit. Sa to pa, sayop dito pagtulo ni Kristo nga ama namo. Kung pamahayag niya, other. Kung man ang gitubag, dili lagi sayo sa imong pag-ampog nga wa ka mulitok sa ngalan sa man. Amahan ra, di man na sa sayo. Pero kung sa imong pagkamagwali, di gyud mo gamiton ang ngalan nga sa amahan. Manahinom dumiha, ang ngalan sa man 6,823 times sa tibuok Old Testament. Pero ipunay mo ng word sa tibuok Old Testament, millions na kapulong. Pero 600 na, nagpasabot ka, dili tanan sangpit ngalan sa mahan. Mapuna, kung mag-ampo ta, wala ngalan sa mahan, mahimo ra. Pero tibuok ni mong pagkamagawali, di ka magamit sa ngalan sa mahan, nga Yahweh. Ang Pinadayag 22, kwarto na timon, ang makasulod sa langit, ang ilang aktang sulatan sa ngalan samahan. Di ka maapil nga masulatan mo naglisod. Domingo may bapo. Okay. Lain, dali apon kalima. Katulo, kau patron. Karon. Nalitok man nimo ganina ang original nga letter. Okay ra man kay YHWH. Makapagkuan pero di lang Mao man ka ng original. di ana parang style ni RC So, ba. ngano man Lagi nga naa may dugang nga
original man ka ng YHWH, kinsa may nagdugang anak. Correction na sa di pa kumutubag, di po na original ng YHWH, kay English man na. Ang original Hebrew. Isa mo, GP, Yod he waw he. Sa Hebrew Sir, alphabet Pastor, kanang gitawag og Paleo Hebrew. sa tayo pastora, Sa karaan nga Hebrew, Paleo Hebrew, walay vowel poems. Pero the entire Old Testament makabasa sila. Ang vowel sound nila supplied by their reading, ang tawagan na sa mga Hebrew grammarian, tawag nila og sa Latin matres lectionis, nga sa Hebrew tawag nag imot keria. Kato pa, imot keria, mothers of readings. Sa ilang pagbasa na ay masuplayan nga sound nga vowels. Mga sa pag-abot na sa English, di man gyud ta kay naamatay vowels, gibutangan gyud nato vowels parang to make similar to the original pronunciation. Kay akong gibasa kaganiha nga ang Yahweh original tetragrammaton Yahweh. Mao nga mo sound ra gihapon ang vowel bisag wala sila official vowel letters kay naay gitawag sa Hebrew, sa Paleo Hebrew nga madris lectionis Latin kana nga pagapong nga sa Hebreo imot kirya or inkirya kung singular, plural imot meaning mothers of reading. Kanang mothers of reading mga litra kana sa Hebrew nga gamitong consonant o gamitong pun siyang vowel. Ay karon mabasa ba o Yahweh kung kadtong YHWH ang makita sa tao? Mabasa ba siyang Yahweh o dili mabasa? Kanang YHWH sa English, di na mabasa. Kay English mo na, di mo na Hebrew. Ang Hebrew, Yud Hiyohe. Kinahanglan mahibalo ka nga sa Hebrew, ang gitawag og imot keria, matres lectionis, kanang Yud. Kanang Yud, pwede na siyang gamiton nga Y, pwede na siyang gamiton nga I. Yud hi wow. Kanang tulo ka litra, apil na sa gitawag sa Hebrew og imkeria or imot keria nga gamito na siyang vowel usab. In other words, ang yud hi waw he semi-vowel o semi-consonant letters. Kaya nga malitok si nga Yahweh. Okay, si ako na sila. Si Pare Kaloy, pangutana sa tulo ka pangutana, pre? Lima lang. Ang nagtulora siguro. Okay, clarification iksong 20. Substitute sa Lord sayop nya kinahanglan nga dili substitutan. Ang sampiton ra gyud sa amahan either Elohim or Yahweh. Sakto ba ka? Sakto siya o mogamit kag Bisaya sa Elohim makagagahom, sa Griego is oros, sa Latin potens, sa Espanyol poderoso, sa English mighty or almighty. So dili siya sayo kay ang ako ra kung gigamit karon kung tetragrammaton ra man god. So kung ang tetragrammaton gamitan nimo og Lord, gamitan nimo og Jehova, mao na maironyos ka. Ang Lord substitute nya kay substitute man moingon na intaw na imong Biblia ang substitute ang Lord. I am the Lord, that is my name, which in fact Lord is not his name. Mao na nasayo. Ang atong amahan wa man mosampit, ang atong Ginoong Jesucristo wa man mosampit sa amahan og Yahweh. Ang iyang gisampit dito sa Mateo 27:46 ningon man siya og Eli Eli lama sabachthani. Dili Hebreo ang iyang pagkasulti, klaro. Usa ka Aramaic ug ang mga Bible scholar, Jesus was spoken in Aramaic. Eli Eli lama sabachthani. Misampit siya sa iyang amahan og Eli, dili Yahweh. Sa ato pa sayop ba si Kristo ato o dili sayop? Wala siya masayop kay wa man siya mogamit og ngalan samahan sa maong bersikulo.